Samantala, balikan po natin ang paglabas naman ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo mula naman sa Veterans Memorial Medical Center kahapon. Balitang hatid ni Lia Manialac del Castillo. Alas 2 ng hapon pagkatapos ng misa sa kanyang kwarto, natanggap ni dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang balitang lumabas na sa wakas ang kopya ng desisyon ng Supreme Court na nagpapalaya na sa kanya. Kasama ni Arroyo sa loob ang anak na si Luli. Bago makalabas ng VMMC, binigyan muna ng clearance ng mga doktor si Arroyo. Sunod-sunod din dumating ang kanyang mga abogado at mga kaibigan. Mag-aalas 6 na ng gabi nang dumating ang sheriff para isilbi ang kanyang release order. Bago makalabas, nagpa-picture pa ang mga doktor at nurse na mahigit 4 na taon niyang nakasama. Pinalakpakan din siya ng mga naroroon nang makalabas siya ng kwarto. Pasado alas 6 ng gabi nang tuluyang lumabas si Arroyo mula sa VMMC. Eksklusibong nakapasok ang GMA News sa kwarto niya sa VMMC. Masaya ang mood ng dating Pangulo. Ikinuwento rin niyang iniinda pa rin ang sakit na cervical spondylosis. Ayon kay dating Justice Secretary Agnes de Venadera na siyang naghatid ng magandang balita kay Arroyo, hindi naging madali sa dating Pangulo ang 2 araw na paghihintay. I really see her upbeat, but of course towards the end, she's just very human. Base sa desisyon ng Korte Suprema, wala raw sapat na ebidensya para patunayan ang alegasyon kay Arroyo na nakipagkuntsabahan siya sa 9 na opisyal ng PCSO o ng Philippine Charities Sweepstakes Office para mailipat ang 366 million pesos na operational funds ng PCSO sa Confidential Intelligence Fund mula January 2008 hanggang June 2010. Sabi ng Korte, grave abuse of discretion daw o pang-aabuso sa kapangyarihan ang ginawa ng Sandigan Bayan nang tanggihan nito ang demurrer to evidence ng dating Pangulo. Hindi naman daw kasi naipakita ng prosekusyon na nakipagkuntsaba si Arroyo. Hindi na ipakita na nagkamal si Arroyo ng 50 million pesos o higit pa na isang component ng kasong plunder. At hindi rin daw naipakita na nagbenepisyo si Arroyo sa transaksyon. Kung titingnan daw ang ginawa ni Arroyo na kine-question ng prosekusyon, isinulat lamang daw ni Arroyo ang okay sa mga request para sa karagdagang confidential and intelligence funds na ni-request ni nooy PCSO General Manager Rosario Uriarte. Ayon sa 11 mahistrado ng Korte Suprema, ito raw ay isang common, legal at valid practice sa pag-aproba ng release ng pondo at hindi nagpapakita ng krimen. Hindi raw ito sapat para patunayang nakipagsabwatan si Arroyo para mangulimbat ng pera ng gobyerno. Dagdag pa ng mayorya, para mapatunayan ang plunder, kailangan daw tukuyin kung sino ba ang pangunahing plunderer at talagang nakinabang sa nakaw na pera, bagay na hindi raw nagawa ng prosekusyon. Nagpapasalamat na kami sa Korte Suprema sa kanilang desisyon at napagbigyan yung aming petisyon. At sa wakas, pagkatapos ng 4 na taon, makakalaya na rin yung dating Pangulo. 4 na mahistrado ang tumutol sa desisyon kasama si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi niyang batay sa mga ebidensyang ipinresenta ng prosekusyon, nakitang alam umano ni Arroyo na maglalabas ng pondo si Uriarte. Hindi rin daw kailangan pang patunayang personal na nagbenepisyo si Arroyo dahil hindi ito nasasabi sa batas. Ayon naman kay Associate Justice Marvic Leonen, hindi rin nakasaad sa batas na kailangang kilalanin kung sino ang main plunderer gaya ng sinasabi ng mayorya. Matalino raw si dating Pangulong Arroyo at sa 9 na taon nitong pamumuno, alam nito ang mga palusot sa gobyerno para sa pagnanakaw sa kaban ng bayan kaya dapat napigilan niya ang nangyari sa PCSO. Kasunod ng paglaya ni Arroyo, pwede rin daw siyang magsampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng isinampang plunder case sa kanya. Ayon kay dating Far Eastern University Law Dean Antonio Abad, pwede pa raw humingi sa Arroyo ng compensation o kabayaran mula sa gobyerno sa ilalim ng Republic Act 7309 para sa hindi umano makatarungang pagkakakulong. Halos 5 taon kasing nakulong si Arroyo para lamang sabihin ng Korte Suprema na walang sapat na ebidensya. There should also be a complaint on damages for all persons who to a great extent tormented her. Pwede po bang umabot kay dating Pangulong Aquino? Depende if you are able to prove that he was the one behind it. Kay De Lima.
Most probably. Noong nakaraang taon, sinabi ng United Nations Working Group on Arbitrary Detention na politika ang dahilan ng pagkakakulong ni Arroyo at dapat daw humingi siya ng bayad para sa kalayaang ipinagkait umano sa kanya. Pero ako talaga, pinupush ko yon na dapat i-file talaga yung claim for compensation. Pero wala pa raw desisyon ng dating Pangulo kung sino ang kakasuhan, gobyerno ba o si dating Pangulong Aquino. Dahil nakababa na sa pwesto, wala ng immunity si Aquino laban sa demanda. Sa isang forum, sinabi rin ni former Sandigan Bayan Presiding Justice Edelberto Sandoval na wala nang magagawa ang ombudsman para maisalba ang kasong ibinasura ng Korte Suprema. Legally, I doubt whether it could be pushed through. They are not on legal ground. Pero sinabi ng ombudsman na may mga hakbang pa silang pwedeng gawin para ilaban ang naturang kaso. This is not the end of the line. We have other options, one of which or two of which we will exercise. Binatikos naman ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang pagbabasura ng Korte Suprema sa kasong plunder ni Arroyo. Sa isang pahayag, tanong ni Aquino sa pamamagitan ng desisyon ng Korte Suprema, sinasabi raw ba ng Korte na walang nangyaring anomalya at walang nangyaring krimen? Ibig daw bang sabihin ay walang dapat managot? Ano na raw ang gagawin ng mga Pilipino gayong malinaw na hindi napunta sa tamang serbisyo ang pondo ng gobyerno? Iginiit din ni Aquino na wala raw sa charter ng PCSO na pwedeng ilipat ang pondo nito sa mga aktibidad na may kinalaman sa bomb threat, kidnapping, destabilization o terorismo na siyang ginawa noong panahon ni Arroyo kaya siya kinasuhan. Tanong ni Aquino, pinapayagan ba dapat ito ng batas? Sa kaso rin daw ng PCSO funds, imbes na parusahan sa kabiguang maghanda ng tamang budget, tila sinuportahan at hinimok pa raw ang maling gawi at pinayagang paulit-ulit na gawin ang paglilipat ng pondo. Nang maupo raw si Aquino bilang Pangulo, problema raw noon ang hindi pagtanggap ng ilang ospital ng promissory note at guarantee letter mula sa PCSO dahil sa mga utang. Kung nagamit lang daw sana ang milyon-milyong pisong pondo sa tunay na layo nito, tanong ni Aquino, ilan daw kayang Pilipino ang nakinabang sa serbisyo? Lia Manyalak del Castillo, GMA News.